Kumbaga wala naman ikaw asset or basis kung bakit mo kikidnapin si tao, 'di ba? Pagka si kidnap case, okay, usually ang kinikidnap 'di ba is yung mga rich at saka yung may mga kaya. Okay? And usually pinag-aaralan ni kidnapper yung movements nung kikidnapin bago sila magsagawa nung kidnapping. Okay, kumbaga hindi mo siya basta-basta ipapalsak na kidnapin ko agad to nang hindi ko naman kilala or hindi ko pa naaaral yung movements nung kikidnapin. Okay ba? Next naman, we have according to use of mental faculties. Pag sinabi nating mental faculties, ito ay concern dun sa pag-iisip or mental attitude ng offender. Okay, we have the rational and the irrational. Pag sinabi nating rational, it is when the offender is capable of knowing what he is doing and understand the consequences of his action. Pag sinabi nating rational, these are the offender na alam yung ginagawa nila at alam kung ano yung consequences ng ginawa nila. For example, is kudeta and treason. Pag sinabing nating kudeta or treason, it is the overthrowing of the government. This case is, example nito is yung ginawa ni Trillanes. Okay? Alam niya kung ano yung ginagawa niya at alam niya kung ano yung maaaring mangyari sa kanya kapag ginawa niya yung crime na treason. Ito yung nakulong si Trillanes dito sa crime ng treason. Ito yung matagal na. Okay? That is what is meant by rational. Alam nung offender yung ginagawa niya at alam niya yung consequences or yung batas na nilabag niya or alam niya na may pagkakamali siya. Okay? Next one, we have the irrational. Pag naman sinabi nating irrational, ito naman yung offender is experiencing mental insanity, disorder, or abnormality. Ito, yung may mga sakit talaga sa utak or meron silang mental faculties. Okay? Ito yung may mga sakit. Yung mental insanity, pag sinabi nating mental insanity, there are times na insane yung tao, there are times na hindi siya insane. Pag sinabi nating insane or insanity, ibig sabihin nun is may time na matino ka, may time na hindi ka matino. That is called insanity. Okay? Pag sinabi naman disorder or abnormality, for example niyan is itong kleptomania. Pag sinabi natin kleptomania, ito yung nangunguha ng gamit. Okay? And then yung kleptomaniac, ito yung tao na may sakit na kleptomania. Kumbaga, hindi niya intensyon na kumuha ng gamit. Sakit niya yun. May mga taong ganito eh. Okay? Hindi niya alam na yung ginagawa niya ay mali. Parang naging attitude or hobby niya na yung pagkuha ng mga gamit. That is called kleptomania for irrational. Okay? Next naman, we have this according to type of offender. Okay? Pag naman sinabi nating type of offender, ang ibig sabihin nito is we have two, the white collar and the blue collar. Ito yung pang mahirap at saka pang mayaman. Okay? Meron din yan. Meron ding distinction between the type of offender kahit ikaw ay mayaman or mahirap. Pag sinabi nating white collar offenders, okay, yung crimes na nakocommit nila is or yung crimes committed by members of upper socio-economic classes. Ito naman, pag sinabi nating white-collar crimes or white-collar offenders, these are persons na sila yung may mga license or mayayaman na nagkakandak or nakakapaggawa ng crime. For example, sa medical malpractice, okay, doktor. Pag ikaw ay isang doktor, kasama ka sa upper socio-economic class ng lipunan. So, ang possible na nakakandak ng
medical malpractice ng isang doktor is, for example, dinaya mo yung result ng patient mo para halimbawa na mapatakas siya. May mga ganyang instances. Okay? Halimbawa, pinalabas ni doktor na mentally insane si patient para makaligtas siya doon sa sentence or sentensya na ipapataw sa kanya. Okay, kasi once na ikaw ay mentally insane, hindi ka pwedeng makulong kasi nga ikaw ay mentally insane. Kumbaga, hindi ka nila pwedeng ilagay sa isang kulungan kasi meron kang sira sa utak. Okay, that is an exemption sa law kung bakit hindi ka pwedeng makulong. Okay, kumbaga may ibang pagdadalhan sa'yo. Okay, may ibang pagdadalhan sa'yo na lugar, hindi ka ilalagay dun sa kulungan mismo na kasama yung mga criminals. Kumbaga, ipapasok ka nila sa rehabilitation center. So, iba yun. Okay? Pag sinabi naman nating blue collar, it is committed by ordinary criminal. Itong blue collar criminals or offenders, sila yung mga ordinary at mga normal na offender na kailangan lang ng or nagko-commit lang ng crime kasi kailangan nila ng source sa araw-araw na pamumuhay. Kumbaga, kailangan nila ng pera para sa livelihood nila for everyday. Okay? Pag tandaan, white collar is for upper socio-economic classes, pang mayayaman. White collar. Pag sinabi nating blue collar, it is committed by ordinary criminal or they are belonging to lower socio-economic class sa community. Ano? Okay? So, that's end muna for yung continuation nyo ng criminological classification of crimes. Okay? Next, we have the criminal. Criminals will be on our next video audio presentation.